Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So today is nandito pa rin tayo sa ating series which is yung series nga natin which is Understanding the Gospel. So our topic for today is In Christ Alone or Solus Christus. So in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Galatians chapter 1 verses 8 to 9. So, excuse nyo na lang yung pimple ko. Yung malapit na siyang pump. So, super sakit naman. So, anyways, going back. But even, so ito is in English Standard Version na. But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preached to you, let him be accursed. As we have said before, so now I say again. If anyone is preaching to you a gospel contrary to the one you received, let him be accursed. So, in Filipino translation naman, or in ang salita ng Diyos version, subalit kahit kami o isang anghel man na mula sa langit ay mangaral ng ebanghelyo, nasa lungat sa ipinapangaral namin sa inyo, sumpain nawa siya ng Diyos. Gaya ng nasabing na namin noong una pa, sasabihin ko ulit ngayon. Kung ang sino man ay nangangaral ng salungat sa ebanghelyo na inyong natanggap, sumpain nawa siya ng Diyos. So, para mas mapalalim pa itong talakayan natin, is proceed tayo sa ating teaching. Ayan, sabi rito, number 1, the true gospel is salvation by faith in Christ and not through the works of the law. So, naaalala ko, may sa discipleship namin, yung mga paulit-ulit na topic namin doon, yung start salvation. So, yung salvation is nakukuha natin or nare-receive natin as a gift from God. So, it is not through our own works, our own doing, hindi sa pagsunod natin sa mga batas, kundi nakukuha natin yon by faith, di ba? We have been saved by faith through Jesus Christ. So, yung grace niya, yung grace ni God na which is abundant, yun yung nagbibigay sa atin ng salvation through our faith, di ba? By our faith. So, kahit pa napakarami mong kasalanan, kahit pa mahirap ka man, mayaman, or anong klaseng tao ka pa, if you have faith in God, it is true that you will be saved, diba? So, walang taong sinong makakapag-judge sa'yo kung maliligtas ka ba or hindi, kung ligtas ka na ba or hindi. Kasi nga, tanging si God lang ang makakapag-judge sa atin, di ba? Siya lang yung may final say, may final judgment para sa atin, di ba? So, and sinasabi nga rito na the true gospel, yung ebanghelyo, ang nilalaman talaga nito is yung salvation na nanggagaling or mula sa faith natin in Jesus Christ alone and not by our works, hindi sa mga nagawa natin dito sa mundo, na-accomplish natin kung ano bang meron tayo, kung ano bang estado natin sa buhay. So, ayun. And number 2, all other gospels are false gospels. So, kung mapapansin nyo, kaya nang napapanggit dito sa ating verse, sabi dyan, if an angel from heaven should preach to you a gospel contrary. So, ibig sabihin na iiba, sumasalungat. Kapag yung ibang gospel na sumasalungat dito sa number 1 teaching natin na ang salvation nga is nakukuha natin by faith. If may mga gospel na hindi ganyan ang nagiging katuruan, then those are truly false gospels. Kasi iisa lang yung true gospel, and that is yung dinediscuss or pinapangaral na ang salvation is nakukuha natin by our faith in Jesus Christ and hindi sa mga nagawa or na-accomplish natin dito sa mundo habang nabubuhay pa tayo physically. And number 3, the gospel is solus Christus. So, ako, ngayon ko lang din to narinig or nabasa. But then, napasok agad sa isip ko na the meaning of this is in Christ alone. Kasi nga, di ba ito yung topic natin for today? And kung mapapansin nyo,
Ang sinasabi nga rito sa ating gospel, which is yung ating main series, na ang salvation nga is through faith in Jesus Christ. So, ibig sabihin, yung pagiging saved natin is in Christ alone. Ayun lang yung only way para ma-save tayo. Yung faith natin in Christ alone. So, wala nang iba. Wala nang iba tayo ang dapat gawin, kundi magtiwala at manalig lang kay Jesus Christ. So, again, the gospel is Solus Christus. Ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, do not think that you can keep your salvation. Number 2, beware of false gospels of many different religions. And number 3, do not add anything or anyone to Christ. So again, Solus Christus or in Christ alone. So for our discussion part right now, after hearing or watching this devotion, we should be able to identify the reason as to why is the true gospel refers to Solus Christus.